Isang araw, apat na pangmalakasang kainan. Sa puso ng Angeles City, kasama ang Kapampangan Food Legends, Cabches ng Team Canlas TV. Mula sa legendary kambingan, Grabe yung kulay ng kaldereta na to. Very vibrant. Kulay malasa. Kulay pa lang. trending tusok-tusok, Yan, ito yung babalikan ko. Ito yung gustong-gusto ko, yung leeg na kain pati buto na. viral Kochi Pares, Ari daw ang best pares in Angeles. Yan, magkakaalaman. hanggang sa batsa-batsang lutong ulam. Yan, tuwa sigurado ng mga maangangain pag nakakita dumating na ring sisig. Ito ang 24-hour Ultimate Street Food Crawl. Walang diet, walang atrasan dahil dito sa Angeles City, kain kung kain. It's a beautiful day for a food trip. Let's go! Napakasulit naman ang first stop sa ating 24-hour Angeles City Street Food Crawl. Narin na tayo sa legendary Taldawa, ang go-to kambingan ng mga taga-Angeles City. Bilang Batanggenyo, excited ako matimusan ng mga kambing dishes ng mga Kapampangan. Ano kayang pinagkaiba sa luto namin mga Batanggenyo? May naamoy akong gatong. Ano niluluto sa gatong? Yan ang kinilaw. Ito yung kinilaw. Yun. Wow. Yan. Ano daw yung kalderetang kambing. Grabe yung kulay ng kaldereta na to. Very vibrant. Kulay malasa. Kulay pa lang. Yun, may fried itik din sila. Ano sa benta sa inyo? Yung kambing o yung itik? Lahat. Lahat. Ano daw yung fresh meat ng kambing. Fresh na fresh. Yan, boss, ano nga ulit pangalan nyo? Waltz Garcia. Kayo po ang... Owner at luto dito sa Taldawa. Ito mga kumukulo-kulo na to. Ito, Ito yung bestseller natin na sinigang kambing. sinigang na kambing. Yan. Yan ay buto-buto ano. May mga tuhod, may mga ribs. Tapos ano yung kakaluto lang sa pressure cooker? Ito yung papaitan natin. Isa yan sa mga bestseller nyo. Yes. Parang medyo malapot ano. Yan, sasandukin na. Subukan daw namin lahat ng mga bestsellers. Isang order nito sir, magkano? 350 pesos. 350 pesos. Itong sinigang. Yes. So 350, papaitan, sinigang sa kaldereta. Yan. Yan, may gulay pa. Sinigang na sinigang nga naman ang dating niyan. Yan, hindi niya ako excited. Grabe yung mga laman loob niya. Araw-araw sir, fresh yung mga ano niya, kambing niya. Bagong katay, bagong luto. Ano daw talaga, everyday ay fresh, bagong katay araw-araw. Adobong bibe. Masabaw. At ang ganda ng vibe dito ha. Bukid na bukid. Very homey. Pero kita mo yung mga kumakain yan. Nagdadatingan na kasi medyo lunchtime na. Kita mo yung mga kumakain. Alam mo yung mga taga dito, yung mga lokal talaga. Ayan, sabi ko nga sa intro ko, kasama ko ang Pampanga Food Legend, Cabches ng Team Canlas TV. Yun, Grabe naman maraming sa salamat. legend. Yun. Ito ang ganti niya sa akin dahil itinur ko siya sa lipan ng isang araw. So yan, tayo ngayon, 24-hour tayo Totoo na yan. food crawl sa Angeles, Pampanga, no? Kung makasabi ka naman noong isang araw, nung Tagal ilang buwan na yun. na rin yun. Pero Oo nga finally, pala, oo, nandito na sa Pampanga. finally, oo. Welcome sa Pampanga at welcome din sa mga nanonood dito sa Angeles City tayo actually ngayon. Dito muna kita itutour dahil ito nga ang ganti. Dinibot mo ako sa Lipa City dati. Kailangan kong gantihan yun ng mga tunay na kainan talaga dito sa Pampanga. Ayun, at dito tayo magsisimula sa Taldawa, Kambingan. Yan. Ba't dito mo ako unang dinala? Taldawa, kasi from the word Taldawa, hindi ko alam kung may idea ka na. Ang Taldawa ay parang bukid. Bukid, oo. Meron ding ibang salita, marangle, mga ganun Taldawa. Ang ibig sabihin nun, bukid. So, usually, pag nasa bukid ka, parang ang sarap kumain sa bukid. Parang ganun. So, kambingan naman Oo. ang first stop natin. What a way to start the day. What a way talaga. Hidden gem to. Gaano karaming kanin, bro? Konti lang. Yan, okay na sa akin yan. Yan. 1 cup. Talagang Siyempre, si one Coach Jess cup pa muna. nagana sa atin, no? Siyempre, pag silbihan Oo. natin ang bisita natin, dumayo Magpapanggap pa muna ng tayo Pampanga ng yan, ano, 1 cup of rice. Oo nga eh. Ako ito eh. Ay, sa kalahati yan. Siguro, totoo na to sa akin. Oo, pero kasi naman yung mga ulam natin na yan, hindi ka ba magtutukop cups of rice dyan? Actually. Yun. Oo. Game na. Masyadong marami to. Para sa ganyang kanin lang. Yun. Yan na, Cubs Nation and TYL Gang. Yun. Hindi ka kayo mapapaibig din sa spread namin. Grabe to. Titimusan mo to ngayon. Titimusan natin lahat yan. Di lang timos yan, uubusin natin yan. So to, pakilang punta mo na dito sa Taldawa. Actually, hindi ko na mabilang. Kasi halos Pampanga lang din naman ako. At pag sinabing kambingan kasi, Oo. automatic Taldawa yun. Yun. Dito. Pagkambing na lutong Kapampangan, paano mo siya i-describe? Mas ano siya, yung talagang sinangkot siya. Sinangkot siya Talagang malasa. Oo. Alam mo naman sa Kapampangan, parang hindi naman sila nagluluto ng kulang-kulang yung Tama. ingredient. Parang ganun sila eh. Saka yung lutong matwa, yung talagang matagal Oo. no? Yung talagang maproseso eh.
At yan, matitimusan na natin ang mga proseso na luto ng kambing. Oo, Yan, ayan. anong recommended mo na unahin natin dito? Kung ako mismo, tatanungin mo, personally, isa sa paborito ko, caldereta version Oh, nila. siyempre yung Kapampangan yung papakinggan natin. Subukan mo muna. Sige, sige, sige. Dahil first time mo naman dito, Ayun. ikaw muna mag-first bite. Yun. Sige, sige. Yan. Ito sa akin. Grabe yung ano, nagmamantika. Solid. That's always a good sign kahit anong luto yan. Yan. Yan yung mga hindi binigla. Yun, na luto. tama, Pag tama. ganun. Yung katas Kamunti. talaga, no? Base, no? Pinalabas. O, paano, Kabs? Unahin mo na. Unahin ko na, ha? First bite. Thank you, Lord. Famosong linya po, Cesar Recinto. Favorite ko naririnig talaga yun. What can you say? Solid. Una mo mapapansin yung lambot niya, eh. Actually, oo. Sasabihin ko nga sana eh. Tapos yung tamis. Tapos sa bandang dulo, nandun yung konting anghang, eh, no? Solid nga nito. Talagang oily yung feel. Oo, tama. Ng mantika. Pero yung lasa ng kamatis nandun talaga. Oo. So in a way, parang pareho siya ng lutong Batangas na talaga yung katas ng kambing ang ano, papalasa. Yung anggo na lasa. Halos hindi mo na ma-detect dito habang umuwi ka. Kahit after days, wala. Kahit ito lang, solid na yung taldawan natin eh. Pero, Ang dami, no? dahil pa natin susubukan, titigil muna tayo dyan. Anong ina-next natin dito? Sa tingin ko, papaitan. Kasi ang papaitan, alam mo naman, laging controversial. Oo, yan. tama, tama. Anong ginamit na pampait. Ito, alam ba kung anong ginamit na pampapait dito? Ito na-try ko na to at lagi din sinasabi sa atin nila Sir Pons, apdo talaga. Apdo, Ginamit ng pampait. no. Hindi kalamansi. Hindi Usually, kalamansi. pag Kapampangan kasi, kalamansi ang pinampapait. Oo, Pero oo. dito sa Taldawa, yung mismong sa Apdo apdo. talaga. Sa Batangas, ganun din, apdo din. Sarap. Clear naman yung sabaw niya. Oo. Pero hindi siya lasang malabnaw. Oo. Ganun usually itong pag kinakain ko to eh. Sarap. Ganun din, lambot din, halos walang anggo din. Hindi nga lang masyadong mapait. Linis nga, malinis yung pagkapait niya. Pero may pait naman. Hindi siya yung ano. Kumbaga parang pag sabihin mo hindi ito papaitan, pwedeng hindi papaitan eh, no? Pwede. Oo. Parang more on sinanglaw. Oo, Parang ganun. kasi yung pait niya, parang just to keep things interesting. Parang another layer of flavor, very subtle lang. Actually, parang kung ipoprosyento mo siya, parang mas 60% pa yung umami niya. Yung parang may alat. Parang mas lamang pa yun kaysa dun sa pait. Parang minimal lang yung pait, pero may pait naman. Oo. Although kung papaitan talaga yung hanap mo, ito medyo makukulangan ka dito. Oo. Pero masarap overall. Kumbaga, kalimutan mo muna na papaitan siya, masarap as is. Importante dyan, malambot siya, mainit-init siya. Tama. Tsaka pag sinerve sa'yo papaitan, kailangan talaga atak agad. Kasi Atak agad. nagmumuo yan. Yun eh, oo nga, kanina ako, di ko hinalo eh, no? Pero ano naman yan, maya-maya, ubus na yan. Totoo. Mag-itik kaya muna tayo. Oo nga, no? Oo. Oo nga, meron pala tayong itik dyan, nasa harapan mismo. Totoo yan. Ito yung mga chini-cheers. Prito yun, no? Ito yung quarter, no? Yun. Quarter. Kasama pa Yun, no? Yung puwetan. Yun, no? Cheers tayo. Cheers. Lasa, no? Ingat-ingat lang tayo sa mga ganito, ha? Yung mga, Pati, mga no? nanonood nito. Pati itong mga ganito. Medyo hinay-hinay. Pero kung paminsan-minsan, okay lang naman. Ako naman, dumaya pa ng Pampanga. Yun ang paminsan-minsan ko. Oo. Ngayon lang ulit. Parang tuwa ako nung ako yung pumunta sa inyo. Talaga lahat po ng, malamang maraming taga Batangas. Oo, marami. Lahat po ng mga the best ay talagang tinur tayo ni Jay Sir. Maraming salamat talaga. At ito pa lang, mukhang talagang good start sa iyong ganti. Mukhang mga the best din. Itong itik nila, masarap sa mga masasa o masabaw eh. No? Totoo. Bagay na bagay. Saka nandun yung kunat ng itik na masarap daw. Pero kahit paano napalambot naman nila. Alam mo naman mga native. Parang native na chicken na gano'n. Eh. Tsaka talagang lutong-luto. Deep fried. Dude ako, maraming bumibili dito, pulutan. Oo. Ang gano'n nung nakikita ko sa kaninang piniprito, parang naghahanap ako ng beer eh. Pero masyado maaga pa. Namaga pa. Mamaya siguro. Parang breakfast natin to or brunch eh. Susunod ko itong ano, kinilaw. So ito mga balat-balat eh, no? Mga konting taba. Actually, mukha na siyang sisig at parang Oo, ganyan no? nga yung tawag nila kanina eh. Sisig Oo. daw eh. Yan. Collagen na collagen Oo yan. nga. Lagyan ka ta? Ay, sige, sige. Thank you. Tayo pa pinagsilbihan. Yun, Tayo na nga siyempre. yun. Siya na nga yung bisita. Yan. Subukan natin sa kanin agad. Yan. Cheers. Okay, cheers. Makapit sa labi, no? Jelly siya. Jelly. Gelatin eh, no? Parang, pag nguyama, parang dumudula siya sa ngipin mo. Ganun yung feel niya. Tapos may kunat ng konti. Maganda yun kasi parang pang-contrast sa texture ng ibang dishes nila na ang lambot naman. Saka sarap pag may fresh na sibuyas eh, no? Oo.
Nakakaraniwan kasi dyan, hindi naman siya pinapartner sa rice. Kadalasan dyan, pinapapak or katulad na naman kanina, pinupulutan. Kasi gusto mong ma-feel yung creaminess niya tsaka yung konting asim niya. Tama. Pero mo Oo. siya gusto ma-feel. Pag nilagay mo kanin, nawawala yun. Parang sisig na nga talaga siya, eh, no? Asim, saka may konting pagka-creaminess. Creaminess. Ito, sinigang. Sinigang na buto-buto yan. May mga ribs daw, may mga Ay, oo. tuhod. Naalala ko yan nung pinicture ko to. Isa yan sa mga naubos namin. Kung titingnan mo yung sabaw, yan, medyo may lapot eh. No? Oo. Parang sampalok talaga yung ginamit. Ito, tuhod yata itong napunta sa akin. The best yan. The best yan pag malapit sa buto. Yun, malasa yan. Yung malalasa. Cheers. Oo. Yun ang asim na hinahanap ng Tagalipa. Ito yung technique dahil maasim siya. Ayun, Yung tama. patis. Sa Pilipino, ang sinigang talaga pinapatis yan. Patis, oo. Ito, May lagyan sili, no? Ay, oo. Maraming sili dito. No, yun. Lagyan natin sili. Oo. Hulog mo na. Nahulog ko na. Kung nating interest kunin na natin kalahati. Oo. Kaya teka, kukuha pa ako ng sinigang kasi Oo. pinapak ko na eh. Nginat-ngat ko na yung sinigang ko eh. Yan natin sabaw kasi patis na yung ginawa ko sabaw. Yeah, may sili. Sili. Parang Ayan kailangan na. pa natin ng pampagana. Hindi na naman kailangan, Ito na. pero pampagana pa lalo. Ito po, lutong ng sili. Masyado ng ginanahan. Kapag yung asim tsaka alat anghang, pinagsama mo, parang makaparami ka talaga ng kanin. Tama. Alam ko, alam niyo yun. Alam niyo sa sarili niyo. Di ba, pag asim, tapos lagyan mo ng patis sa asim. Nagre-reklamo pa ako sa kanina na parami yung lagay mo, pero paubos na rin eh. May isa pa tayong titimuso na Ang dish. bilis natin. Ito last. Ito na lang din natin natikman. Adobong bibe. Lubong bibi. Yum. Kuha rin ako ng Adobong konti bibe. sarsa. Uy, may Iba- sili din ah. Oo, iba to dun sa ano. Kasi pagka adobo, tapos itik ang ginamit mo, magkaiba eh. Okay. I mean, yung bibe, hindi pwedeng deep fried. Kasi Oo. naglulusaw-lusaw. Nag-flakes-flakes. okay, oo. Ngayon, ang bibe, para maluto mo siya, adobo na lang. Okay, okay. Kaya hindi mo siya ma-deep fry. Nice. Yun pala yun. May natutunan tayo sa mga kapampangan. Mabilis siya mag-flakes. Oo. Oo nga, mas malambot nga siya doon sa itik. Adobo. Adobong bibe. Sibuyas na sibuyas yung pagkakalisa. Yes. Yun yung sinasabi mo sinangkot siya talaga, no? Oo. Ulo ang adobo, di ba? Parang bawang dapat yan. Oo, Pero ito may sibuyas to. May twist. Yung sibuyas, yun yung nagbibigay ng konting tamis eh, no? Kasi may konting tamis eh. Pag white onion siya, yun. Nagbibigay ng kakaibang tamis sa dish. Talaga. Ngayon, anong top 3 mo dito? Always number 1 sa akin, kaldereta. Kaldereta, oo. And tapos sinigang. Oo. Number 2 sa akin. Number 3 papaitan. Kasi comfort food talaga yan. Hindi na mawawala. Ako siguro, kaldereta, papaitan, sinigang. Oo, nagkapalit lang ng sinigang. Sarap kasi mahilig kasi ako sinigang, lalo ganyan, asim na ganyan. Sinigang talaga, lalo mag-gloomy weather na ganito. Ayun, nag-uulam tayo nitong mga nakaraang linggo. Ganito din ang mga ulam namin sa bahay. May sabaw talaga. Gloomy weather, pero bakit tayo pinapawisan? Kaya nga. Sa Ganyan anghang, yun. sa Sabi nila, mixed sweats na yan. Pag napapawisan ka habang kumakain, ibig sabihin nag-enjoy ka talaga. Nag-enjoy, oo. Nagugustuhan mo yung kinakain mo. Nag-enjoy tayo, pero first stop pa lang to sa ating 24-hour Angeles City Food Crawl. Grabe Excited ako sa mga susunod. Eto, may makasama tayo pag salusaluhan na natin to. Kita-kita tayo sa sunod na food trip natin. Let's go. Go! Yon, dayo pa na street food. Siyempre, pag nasa Pampanga, sa Angeles, Pampanga, ikaw ay kailangan dumaan din sa Toto Beach, isang lugar kung saan nakakumpol lahat ng mga street food na gusto mong kainin. May mga babalikan tayo dito na nasarapan ako dati, tapos may mga susubukan tayo bago na nasa Comsec namin dati na dapat daw ay aming sinubukan. Arin na, binalikan na para masubukan na. Yan, Welcome Cab, saan tayo ngayon? Welcome to Toto Beach, dito sa Angeles City. Dito merong iba-ibang mga street food. Medyo ano lang tayo ngayon, hindi ito mga authentic or local dish, no? Kahit saan naman meron ito. Kahit saan sa parte ng Pilipinas, nakikita natin to. Ang difference lang dito, pinagsama-sama sila. Merong mga Korean street food, yung mga ganon. Yun lang yung kakaiba. Tapos meron din kung tawagin na Yakult. Yun yung drinks na must try na pantulak pagkatapos mo kumain dito. Ano nga ba ang Yakult? Lasa kasi siyang Yakult. Pero pineapple lang yun na pinagsamang iced tea. Try nyo sa bahay nyo. Pagaluin nyo iced tea tsaka pineapple. Kaya pala Lasang Yakult. Oo, Kaya Yakult akala ko talaga. typo. Yun talaga yung sikat dito. Ayan, Mga ganun no. namin. Ano ba mga paborito mo dito?
Usually, ang titira ko dito yung mga fried na yung manok, isaw, Oh, yun, mga yun, ganon. gusto ko Tsaka yun yung eh. yung baga litid, yung 3-4 dati kung tawagin. Oo. Ngayon yata, Lima-lima. ano na yun eh. Gis na yata ngayon yun eh. Hindi ako sure sa presyo, pero parang gano'n nakamahal eh. So, ang bilis ng panahon. Oo, tataas pabili eh. nga po ng 3-4, araw yung 10 piso. Kaya, Gusto mo, subukan natin yun. Ayun, sige, Okay sige. yun. Let's Medyo go. batok-batok, pero pwede. Oo. Let's go. yan, ito yung babalikan ko. Ito yung gustong-gusto ko, yung YRC. Yung ano dito, di ba? Yung, Ay, oo. yung leeg na kain pati buto na. Kasi Saka yung mga giant nung isaw. una pa lang akong mag-vlog dito, some 4 years ago, ganun ako katagal. Ito din yung OG. kinainan ko. Nung bumalik ako, ang pangalawang beses, ito rin yung kinainan Ayan, ko. dito uli ang kakainin natin. Kahit sa totoong buhay, ito din. Yun. Marami dito, isaw, yung may ganting isaw. Oo. Manok. Tapos paano bang estilo dito? Para kukuha ka na lang, Oo, kasi kukuha ka. abot mo lang Tapos eh. pakita mo na lang, tapos babayaran. Nasa iyo kung gusto mong painit. Okay, sige, sige. Pero pwede, mas mabilis. Kunin Oo, mo na. gusto ko Bagong mainit. luto naman siya. Yan, ang strategy dito, kukuha ka lang, lalagay mo sa baso, papakita mo, babayaran mo, tapos pwede rin na papainin mo. Yan, pwede mo rin ipa-chop yan. Ngita yung baso. Oo, yan, na-miss ko dito yung ano, isaw. Oo, kasi nakakabusog din pag sobrang Laki, oh. ganito eh. Ito mga ganito. Hindi common yung Yan, size, tapos, etong ano, Leg, gusto ko leg. to eh. Leg, to. So kahit may suka na yan, Oo. pwede mo pa rin Suka. lagyan ng sauce. Kopya. Tapos ito, anghang. Oo, no? Game, anong unahin mo? Eto na. Ako, feeling ko mas madaling unahin to kasi Oh, sige, sige. parang kakain ng Chicken Joy. Oo. Pero leeg Pero lang. leeg. Yan. Yan. Budget meal lang na manok. Yan. Cheers tayo. Meron tong Cheers. sauce tsaka suka. First bite. Thank you, Lord. Sumama lahat ng breading. Pero, siya yung typical na kanto fried chicken na lalasahan mo. Oo. Wala namang kakaiba. Mm. Parehas lang yung lasa. Kung ano ini-expect niyo lasa sa isip niyo habang pinapanood niyo to, yun yun. Yun, yun. Pero sabi mo nga, ito nga, so the experience natin, ganun din naman eh. Street food dito, meron din street food sa Lipa, sa Batangas, kahit Totoo. sa lugar. Pero tingin mo, bakit sikat na sikat ang Toto Beats? Kasi dito sa Angeles City, around the area na to, mismo ng city ng Angeles, napakaraming estudyante kasi ang daming school dito. Mga university, mga college, mga elementary, high school. Andiyan lang sa paligid, kapag dismissal time na, uwian na, makikita mo dami. Katulad dyan sa mga paligid dyan, marami kang makikita estudyante. Mala budget meal na rin. Yan ang maganda pag may co-host eh. Siya yung nagsasalita ako, full trip lang dito. Actually, nararanasan ko rin yan pag may co-host. Oo. Ang sarap kumain eh. Pero yung, na-explain ko na dati sa vlog ko dito kung ano yung ibig sabihin ng Toto Beats. Gusto ko manggaling kayo sa Kapampangan. Ano yung ibig sabihin ng Toto Beats? Toto Beats, galing siya sa salitang Toto Bitis. Ayo? Yung bitis is yung paa. Pagka kumakain ka, nakaupo ka, hangin yung paa mo. Kuya, apoy, Nakatoto yung parang, bitis mo. Mm. Kumbaga yung nakatoto, parang hangin yung paa Oo. habang kumakain ka. Pero as you can see, ngayon, hindi na ganun. Hindi nga tayo Sabi nga, nakatayo nga oo. tayo ngayon. Pero noon kasi, doon nakuha yung term niya na Toto Beats. Kasi ngayon, ang dami na rin customer eh. Kung mag-uupuan pa, parang Hindi na masisigit pa yun. Toto Bitis. Malalim siya na word, pero makes sense. May next pa tayo kakainan. Yun dun. excited eh. Dami niya na. Gutom siya eh. Yan, ari si Kwek-Kwek eh. Mahilig sa Kwek-Kwek yan. Ari si Mrs. talaga may gusto, kaso hindi daw niya ubos. Hati daw kami. Pero masarap nga naman, chicken skin niya. Sarap yung pagkakaalat. 8 pesos. Tsaka 9. 7, 8 na. 7, Oh, yun 8, natin, oh. 3, 4, 7, 8 na. Oh, nagsimula nga ng 2-3 yan eh. Oh. Ano mas mahal? 7, Yung 8. litid. Oh, Ito yung baga. baga. 7, 8. Oh, tira lang tayo ng tigisa. Tayong 2 baso. Maparas is manghang. Okay, okay. Siyempre, matik. Manghang. Yan, so sila na yung naglalagay na ano, which is, Sibuyas. ano to, no, parang mas Ano to? hygienic para iwas ano. Para yung sausaw, Iwas ano, hindi pare-parehas nagsasaw sa isa, kanya-kanya. Kasi nga naman. Ito yung soy vinegar. Alam na Oo. natin yan. Madalas si partner yan sa crispy pata. Oo, okay, oo. Ito yung 7. Matik yan, binababad dyan. Tapos ito yung 8. Ganyan lang 7. siya. Yan. Tapos, Yan na yan. Meron ka ng 7-8. 2-3, 7-8. Iba na. Iba na ang panahon ngayon. Lahat Nagbago naman na. talaga nagmamahal.
Sibuyas. Ah, wala sibuyas. Pero konti. Yun! Dami, grabe. Nagkadayaan yata sa sibuyas ah. Solid, no? Dito kasi pag wala sibuyas, Home syempre, court mo eh, home court. mas nakaka-enjoy, no? Bakit sa akin nga lang ba maraming sibuyas? Yun tayo. Kaya ako, pagsasamahin ko na to. Ay, oo, no? Combo ko na yan. Isang 15 na. Isang 15 na yan. 15 peso bite. Ito yun. Dos tres. Madaling hilain. Tapos suka, no? Matamis. Tapos suka. Matamis yung suka. Tapos nga may anghang na konti. Kaya lasa ng sibuyas. Ito yung sibuyas talaga, ang sarap sa usawa. Oo. Kahit simple lang. Pwede sabaw sa kanin to eh. Kung ang extravagant na recipe or ingredient, pero goods. Ayan yung pa yung mga kasama namin, no? Hindi na natis. Oo nga, Ayan eh. si camera woman, no? Kami patus. Team Ganlas. Kami tusok-tusok lang eh. Sila kain, eh. Isa ko napansin dito sa Pampanga, parang pwede mag-around the world na food trip dito. Actually, oo. Maraming mga restaurants, may Koreatown nga dito May eh. Korean town. At dito sa Toto Beach meron din. Korean street food. Maiba naman. Ito. Sige tayo. Excuse me lang sa mga kapwa kong Kapampangan na mapapanood ito, no? Kasi ang pine-present mo ngayon, Angeles City. Siyempre, Pampangan food. Oo. Labas muna tayo konti lang. Konti Korean lang. street food. Oo naman, Subukan masarap din natin. naman yan. Oo. So, order tayo. Order tayo. Ah, Ano tara. ba masarap dito? Honestly, first time ko itong itatry. Oh, yun. Sige. Nung una kami Oh, para nagtotobits, wala pa to eh. No? Oh, So para at least tayo meron first akong itatry na pares tayong first time. Yun. Oh, ito Oh, yun. sige. Subukan ko muna. Parang gusto kong tteokbokki kasi nagmaghang na tayo kay. Kumbaga nung lipa, may first time ka eh. Oo, tama, Ito tama. first time ko rin. Anong tawag dito, miss? Odeng tang. Fish cake. Oo. Ito. Na lang ako. Magkano yung fish cake? 30. Oh, ganito siya. Isang stick na ganito. Ano to eh? Lasang fishball to eh. Ito yung madalas na pinapartner pag nagsasamgip ka eh. Tama sa mga Masarap po. hotpot. Siyempre, masarap to. Thank you. May ano pa to, di ba? May sabaw. Or ano naman. Yung iba po, mini-mix po yung soup and sauce po. Yung iba naman po, sauce lang and soup lang. Yun. Doon tayo sa mini-mix. Ako yung mini-mix. na, Sige, mix. Ang mas maganda mix. Yun. Paano po may mix? Sa ba? Yun. Pa-experience naman ako niya. Ang hirap ng price. Kasi yung odeng tang, ganyan talaga, yung sabaw talaga. Oo. Saksak na, para tuloy-tuloy ang init. Tapos, lalagyan ng ano. Yan, yun yung oo. i-mix. Oo, kaya parang hot pot din talaga yan eh. Tapos, yung iba daw, parang sila yung nagpauso. Or ngayon ko lang may experience na lalagyan niya. Ito yung sauce ng tteokbokki. Sa street food lang yung nangyayari. Oo, yan oh. Oo. O, ito, odeng tang. Popular to na ano eh, Korean street food. Mahilig ako dito. Ito yung lasang fishball. Pero ito, ang twist nila, nilalagyan nila ng sauce ng tteokbokki. Ayun, Ako sa pagkakataong ito, ikaw ang magkukwento tungkol sa akin. Dahil first time ko nga nito. Oo nga. Pero nag-fish cake tayo, mag-samgyupsal. Oo, diba? tama. Ito yun. Ginigrill yun. Ito naman parang pinapa-initan. Ini-steam. Oo, okay. Subukan natin, umuusok pa. Init. Oo, okay. Tama ka. Parang fishball. Galing. Ang ganda rin yung twist nung may tteokbokki sauce. Masarap siya kasi may init siya. No? Very feeling, no? Yung pa ako na sa'yo, pati usok-usok mo pa ako natawag mo, init eh. Saka saucy siya, oh. Masabaw. Alam mo kulang dito? Noodles. Totoo. Alam mo daw, no? Lagyan ng noodles. Oo nga, no? Panalo na, maski yung plain noodles Ito, na lang. itong sabaw na to. Oo, pwede, Kahit buhos pwede. mo doon sa Pancit Canton, okay Noodles na lang, oo. Ito, mahilig din sa mga Korean eh. Alam niya yan eh. Kita man yung asawa ko, parang Koreana, di ba? Oo nga. Oo nga naman. Ngibit siya eh. Napareyak, hindi lang nakikita. Hindi kita yan, pero kinikilig-kilig yan. Totoo, nakita ko eh. Yun, no? Kaya kita mo yung camera, gumagalaw-galaw. Guys, sorry, hindi nyo makita. Oo. Mga galaw. Nakakatuwa makakita ng may sabaw, tapos umuusok, mainit, ganyan. Oh. Oo, kasi napakahilig ko sa, lalo sa street food, yung mainit na mainit talaga. Yung ganyan yung umuusok-usok. Actually, yung mga Japanese, yung mga Korean, nakikita natin yan, di ba, sa mga palabas. Kahit umuusok yan, Oo. talaga. Walang paso-paso. Wala. Ubus na agad. Ngayon, gusto na masubukan yung Yakult, pero hindi Yakult. Yakult. Combination lang. Try na natin yung... Wala kang Yakult. Tara, dyan lang, meron na. Ayun, dito lang pala. Ayaw niyo maniwala na mukhang Koreana nga yung asawa. Ayan. Ayan, katunayan. Yung katunayan. Yan, naungot, gusto daw ng hotdog. So order tayo ng hotdog din eh. Pero maganda dito, meron din to yung Yakult na tinatawag. Yan, large na agad. Yan ang maganda dito sa Toto Beach eh, no? Ang daming Andam choices. choices eh, no? Although, minsan, pare-pares lang yung katabi niya. Oo. Pero,
sa ibang ano naman parts, may mga iba-iba din naman. Oh, pero kasi bawat isang tindahan, biruin mo to, ilan to? Halos isang dosena yung pagpipilian. Game tayo. And hindi kompleto experience kung walang Yakult nga. Yun, Yakult. Yun yung kailangan nating ulit-ulitin. Yakult. Kala ko sabi ko, man, lahat yata yung typo, Yakult. Isa yata pinagprintan. Yun eh, oh. Puro Yakult eh. Isa yata nagkamali na printer. Pero yung pala legit na Yakult. Yan na, binabanas ng Tagalipa. Anong kapampangan sa banas? Yung naiinitan? Naiinitan, malisangan. Balisangan, yan. Malisangan na. Ayan, at syempre medyo busog na, kailangan ng pampanulak. At ito yung pinakasikat sa Toto Beats. Ito yung tamang finisher ng ano. Ito Toto talaga, Beats. Very oo. quick lang kami dito. So, hindi pwedeng hindi namin matikman. Kasi mamaya, wag na lang, hindi natin yan, hindi natin Bitinin i-spoil. muna, bitinin. Pero yun ay putok-batok sa kasadyang malupitan yun. Kaya kahit sikat dito yung mga mami, medyo skip na natin kasi ini-skip naka-reserve namin. yung ano natin para doon sa mami. Pero Actually. ngayon, ito muna tayo, yung Yakult niya. Let's go. Okay. Pero ito, sarap nito. Oo. Nakalasa nga, di ba? Nakita naman na pinaghalo lang yung pineapple, Oo. iced tea, tsaka yellow. Kasi Ano yan? Pwede gawin sa bahay. pineapple, iced tea, parehong refreshing, parehong matamis, parehong masarap pagsamahin. Totoo. Makes a lot of sense. Bagay na bagay. May susubukan tayo pag-uwi sa bahay. Pambahay nga, pwede. Kahit ngayon yung nagawin, pwede. So tapos na tayo dito sa Toto Beats. See you sa next one. Let's go! Ari daw ang best pares in Angeles. Yan, magkakaalaman. At ang Good News Pares ay pag-aari ng ating co-host ngayon, ating kaibigan, Team Canlas TV. Yan, content creator ngayon ay negosyante, food entrepreneur. Yan, ito yung mga menu nila. Uy, may lechon pares sila. May pares kochi, meron kaya sila ngayon? Kakaalam. Tapos may mga silog meals din naman sila. Tapos yan, may Empacho meal. Yan ang kalaban namin ngayon sa aming 24-hour na food crawl. Bango ah. Yung kita mo mga malalaki na chunks ng baka. Look at that sauce. Glorious sauce. Parang sarap niya sa fried rice. At sakto, magluluto sila ng fried rice. Tapos syempre ang pares, meron din yung sabaw. Yun. Para yung mabango ko na amoy eh. Yan. Dini ay fried rice. Kasi pag pares talaga, di ka, masarap na fried rice ang kasama niya. Lalo na yung maraming garlic, sarap na on. Bumango naman agad eh, ang bawang. Ang bango. Tapos, kanin. Tapos syempre papalasakan. Okay ng lasa yun, tapos nilagyan pa ng toyo. Ayos na, fried rice na yan. Yan, yung papoy na. Yung sisling plate, nilagyan ng mantikilya. Silalagay na yung sisig. Yan daw ay authentic na Kapampangan sisig. Yun, nag-sizzle na, umamoy na, umusok na, nag-filabsi ka na. Tapos yung amoy na nagka-crunchy ng konti dahil yung sizzling plate, lalo na. Yan, solid niyan. Mamanta ng mga Ay, mali. Ay, yun na mga Kabs! First bite! Thank you, Lord. Nasa Good News Pares kasi tayo, kaya talaga ako yung nagkamali naman Home yan. Pero court. syempre, home court, kasama pa rin natin si Cabs Chess. Narinig tayo sa Good News Pares. So, parisan pa ba ito? Ba may coach ninyo? Hindi kasi dito ang magiging dinner na ng Oo, episode na to. okay. At dito sa Good News Pares kasi meron kaming Kochi Pares. So, Okay, Kochi okay. is yung lechon at Kasi Kochi. napapanood ko lang yan sa mga backyard cooking mo noon. Sabi ko, kailan ko kaya matigimusan yung coach Finally! Finally! Ito na. Ayan, at may Cochinillo. kasama pa na pares. Ayan, marami akong tanong tungkol dito sa negosyo mo na to, pero kailangan ko munang timusan tong pares. Sige. Ako naman hindi na masyado magre-react dito dahil Oo medyo nga eh, siyempre. alam ko naman na to. Ano na lang, kwentuhan mo na lang ako dito tungkol sa pares mo na to. Paano ka nagsimula? Ano tong recipe na Sige. to?
Habang kumakain ka, sige, kwento natin yung ganyang style ng pares. Yan yung mga naunang pares, o kung tawagin nila yung mga original pares style. Medyo malalaki ang hiwa, tapos yung salsa niya, hindi gaanong malapot at hindi rin naman gaanong malabnaw. Kung familiar ka sa Retiro Pares, parang ganun yung inspiration niya. Una kita ko nga parang ganun eh. Yan, hindi to yung typical na kanto pares. Ito yung talagang, kumbaga sa pares, ito yung premium eh. No? Ayan, tapos syempre serve with garlic rice yan. Yung garlic rice mo parang sarap din eh. Oh. Yan ang Yan ang talagang gusto ko, fried buhaghag. rice. First bite. Thank you, Lord. Ganun na ganun niya. Original Pares na inspiration, parang fried rice niya. Ito naman yung fried rice na niluto sa wok talaga. Oo, may wok flavor. Kumbaga, sa kadalasan nasasanay tayo yung pares, meron siyang garlic fried rice. Pero usually, yun yung mga nilagay lang ng toyo, tapos nilagay lang ng bawang. Ito totoong fried rice. And yung mga tinatawag na lang lechon pares sa kanto, di ba? May lechon kawali. Lechon kawali. Ito totoong lechon naman. Ito talagang lechon talaga. Kitang-kita naman kanina. So ito talaga, inuulam. Pwedeng orderin. Pwede siyang per grams, per gram. Ito, gano'ng karami to? 500 grams. 500 grams to. Yan, no? Try muna natin ang hindi kasama sa pares. Kasi ito, gusto ko talaga matry yung pochi nila eh. Cochinillo. Crispy. May best partner yan. Ito na. Ayun. Ang una na yung mga lalagyan. Pero ang totoo talaga, may kasamang bote yan. Actually, pinanganak to nung pinanganak namin yung pares. No. Ay, Kahit ko yung lang, kasi lechon. di ba nung naglipa ka, dinasal mo kami niyan, Oo. ubos na. Sabi ko, na. sana merong numbing Meron sauce. dito. Yun. Madami tayo dito. At mag-uuwi ka pa pabalik ng lipa. Yun. So ito talaga, kumbaga sabay mo silang, kumbaga pinanganak. Pinanganak silang sabay. Kumbaga talagang complementary yung flavors niya. No? Nung nagkaroon ng Cochinillo ang Team Ganlas, meron namplik na kasama yun pag umorder ka. Pero hindi siya nabibili. Yung namplik, hindi na bibili. Pero ngayon, pwede na mabili yan. Eh, no? Oo, pwede naman. Yung sa mga paborito nyo na online shopping site. Totoo yan. Yan, to. Yung laman na yung kukunin ko. Perfect partner daw yan eh. Namplik tsaka yung Cochinillo. Uy, nasawsaw natin. Diba? Yan. Perfect nga. Yung asim tamis saka anghang nito eh, no? Well, yung namplik na yan, hindi siya ganun kaanghang, pero may sipa Hindi, naman. oo, konti. may sipa lang. Kumbaga hindi naglilinger yung anghang. Enjoyable yung anghang niya. Sabi nga nila, bakit parang spicy yung dating pag kinukwento, pero hindi naman. Kung ako masusunod, gusto ko talaga spicy yan. Oo. Yung mahirap siyang kainin. Kaso, hindi yun doable kapag ilalabas mo siya sa market. Diba? Tama. Maraming Oo. magagalit, maraming sabihin, hindi kaya, ganun. So, friendly na lang. Ito, kumbaga ako na mahilig sa manghang, na-appreciate ko. Yung mga hindi mahilig sa manghang, pwede rin to. Kaya-kaya. Oo. Balik muna tayo sa pare kasi may nakita rin ako dito na hot sauce. Yan. Ayo. Yun. Chili Panlital paste? to. Chili paste dito. At may sisig pa tayo. Ay, yung first kapampangan sisig ko sa trip na to. Napansin ko kasi kanina pa tayong umaga, pero hindi ka pa tumikim ng sisig sa araw. Talaga, nireserve ko talaga dito. Dito meron din naman tayong sisig, ayun yun. And pag nagbablog ako, napapakita ko paano gawin yan. So yan lang din yun. Pwede nyo rin gayain. Tama. So ito naman, yung kapampangan sisig to. Siyempre, di ba? Oo. So lagyan natin ng kalamansi. Sizzling yan, pero ngayon hindi na kasi. Oo, pero kita naman kanina na Video-video pa kami. sizzling, tapos yan. Ay, mga kabs tuloy. Mga guys. Naligaw ako ng tunnel. Yan. So may sibuyas, may meat, may fat. Yung skin naging crispy dahil nung sizzling plate. Solid din ito. Kasi yung kapampangan sisig, kung titingnan mo, simple lang talaga siya, eh, no? Wala nang kahirap yun. Asim, konting smoky flavor. Yun na yun eh. Ano na lang kasi dyan naglalaro dyan. Kung paano mo siya titimplan. Oo. Maasim ba siya? Oo. Or mas maumami ba siya? Mas maalat? Ang sisig naman kasi, yung asim niyan, dapat meron. Tama. Di ba Oo. yung mawala? Pero Oo. nasa sa'yo kung tatapanan mo yung asim mo hindi. Walang rules doon. Personal preference din yun kung mas gusto mo na maasim o hindi. So bago ko i-try itong, papatasin ko na itong Kochi Pares. Bakit Good News Pares ang pinangalan mo dito? Good news pares kasi actually rebranded to eh. Okay. Merong Team Canlas Lechon House talaga. 2 years ago. Then this year, nag-Boston Good News, nag-iisip kami ng something na medyo parang magandang pakinggan. Parang
magandang balita, good news. Tama. Sinong hindi na-excite kapag narinig nila yung good news? Like for example, sa hospital, gano'n. Bawa, may hinihintay kang resulta. Good news. Okay, gano'n. So anything na exciting pakinggan is good news. Parang gano'n siya. So in a world full of bad news, maganda may every now and then may good news din. Eh, no? Nagkakaroon din ng good news. Oo, eto to, good news. Nasabi mo yung hospital, wag naman sanang yun. Yung mga results lang, yung mga check-up. Yan. So pares na may toppings na cochinillo, sa akin nakatala, no? Hindi lang yan. Sa good news pares. Natawa nga ako doon sa hospital example, tapos lechon na. Parang mali. Pero yun, yung mga check-up na gano'n, di ba naghihintay ka ng magandang resulta, yun yung good news. Tama magandang mindset yun eh. Every day, maghahanap ka ng good news, kung baga ng maganda nangyari sa buhay mo. Yan. Lately ba ano naging good news sa buhay mo lately na pwede mo i-share sa mga viewers natin? Alin, yung good news na nangyari sa buhay ko? Lately, oo. Marami actually. Yung journey natin sa ganitong pag-content, good news to para sa akin eh. Kasi until now, hindi tayo nakakalimutan ng mga sumusuporta sa atin, mga ganun. Isa pang good news is, itong good news. Dumating sa buhay namin itong good news. Yung lahat to, yung good news. Yan yung mga naipagpapasalamat ko. At isa pang good news, dun sa vlog namin, meron akong kasamang, suportado ako talaga, co-host ko, misis ko. Good news. Tama, siyempre. Oo, kala ko, kakalimutan mo si misis eh. Siya yung bagong good news talaga Yun, sa mga palabas namin ngayon. Oo, si camera woman. Diba ito, tanong ko rin, kasi ako din, content creator na may business. Ikaw kasi successful ka na content creator. Ang food business medyo challenging. Ba't mo naisip na, kumbaga, umalis ka pa sa comfort zone mo para magnegosyo? Actually, maganda yung tanong mo, no? Kasi hindi ganun kadali magpatakbo ng food business. Of all business, dapat kung talagang eager ka or kung relax ka lang, huwag kang kukuha ng food business. Napakahirap talagang paandarin ng isang food business. Sama kita dyan. Pangalawang beses ko na to. Nung una, tinigil ko kasi yung pagiging content creator natin na naiiwan natin eh. Kasi nga, ang food business kailangan tutok ka. Hindi mo siya pwedeng iniiwan ng matagal. Kasi mapapabayaan siya. Yun yung pinaka-challenging talaga. Hindi ko alam bakit ko ito napili. Siguro, passion na lang din. Yun yung nagbigay sa akin ng motivation kung bakit ko binuo ang ganitong setup ng business. Sa tutusin, mahirap siya pero kinakaya ko dahil sa kanila. Dahil gusto nila. Yun. Kasi ako, tuloy itong kotse yun, napapanood ko lang dati. Ngayon, natitikman ko na. Ang laking bagay nun, binubus ka ng mga tao na, uy, buksan mo kasi gusto namin makita or matikman yung napapanood namin sa'yo. Yun. Yun yung nagbigay sa akin ng confidence kahit alam kong mahirap. Na until ngayon, we're still trying to learn po. Wala pa naman kaming napatunayan or anything. Up to this pointing time po, habang binablog namin to, marami pa kaming dapat matutunan sa industriyang ito. Yan, sa kakakwento mo, paubos ko na yung pares. Buti na lang, may iba pa tayong ulam. Parang hindi tayo kumain buong araw, no? Ito yung magaling sa atin, eh, no? Kaya natin kumain ng kumain. Saka, yung pagiging content creator, saka pagiging businessman, halos pareho din naman ng journey na tinatahak yan. Ano to kaya? Kung meron kang isang piece of advice na pwede sa mga content creator, pwede sa mga business owners, lalo na yung mga food business owners, ano ito? Maging consistent ka lang sa lahat ng bagay. Kung ano yung sa tingin mo na napapasaya ka, passion mo, gawin mo lang ng gawin. Number one rule ko sa sarili ko, bawal mo burnout. Kahit ano pa yan. Dapat palagi kang hungry, palagi kang, kumbaga, yung puso mo talagang doon tumitibok sa gagawin mo. Yan yun. Consistent ka lang sa gano'n, wag ka ma-burnout. Hungry, hindi literal, ha? Hindi literal. Hungry ka lang doon sa mga challenges na malagpasan mo sila. Maganda yan, Mga ganon. maganda. Yun yung advice na, although hindi naman ako ganun ka, ano talaga, no? Na malayong narating or anything. Very, very humble. Pero kasi, madaling magsimula, madaling maka-experience ng early success. Ang challenge talaga, kung minsan yung masustain mo, yun ang mahirap din talaga. Yan din yun. Kaya maganda yung sinabi mo na yun na talagang Consistent stay hungry talaga. Yun, speaking of staying hungry, ay, paubusan natin. Nakaabang yung mga kakain sa atin. Gusto ko yung kwentuhan natin dito, no? Parang, ngayon ako na, ano eh, parang, ang ganda. Ang ganda ng kwentuhan. Parang naging podcast yun. Oo, naging podcast. Yan ang isang, ano, Yun, pag masarap kasama, Jay sa Resino, masarap ka kwentuhan. Meron pa akong magpupuntahan sa'yo na, ano,
Oo. Matitikman mo pa. Yun, Huwag bukas. magalala, stay hungry tayo. Oo, so ngayon, dinner natin. Pero bukas may brunch tayo na malupit. Meron, Malupit oo. yun. Abangan nyo yun. Pagpapahinga lang muna siya dito, overnight. Oo. Pero bukas gigisingin ko to. Yun, Pero oo. pupunta kami doon sa isa pang palagi namin pinupuntahan. At isa sa mga recommendation. At siguradong masarap ang tulog namin din sa Good News Inn. Kanina napahiga na ng tanghali. Pigil-pigil ang pagtulog dahil may mga lakad pa. Pero mamaya, talaga siguradong masarap ang tulog namin. Oo, aakyat ka lang din. Diyan Yun, ka naman oo. tulog eh. Ito Hindi ka pala naman yung biyahe. pinakamasarap na nangyari sa food tour na pagkatapos na rin, aakyat na, tutulog na. Ganun lang kadali. Ganun kadali. Tapos bukas kakatukin. Oo, Ayun na yun. kakain ulit. Kita Ayan. kita. Pero sa kanila mamaya yun eh. Oo, mamaya. Sa atin bukas. Abangan nyo yun mamaya. Kita-kits tayo doon. Ha? Narito yung para sa sisig nila. Oh, look at that! That looks deadly. Deadly delicious. At may naririnig ako doon na sinasangkot siya. Hindi pa tayo din eh. Yun! May action, no? Ang mga ganyang usok, gantong init. Yan ang mga talagang mga vibes. Alam mo na ma-action, alam mo na masasarap na ulam ang niluluto dyan. Yun na, bawang. Pagkatapos ng sibuyas, si Chef na ang bahala dyan. Ang bango. Chef, anong lulutuin dito? Pinakbit ko. Pinakbet, yan. Isa sa mga masasarap na luto ng mga Kapampangan. Yan na. Yun. Yung bagoong. Sarap niyan. Bungabango na. Bango talaga. Sibuyas, bawang, tapos nilagyan pa ng bagoong alamang. Solid na solid yan. Yan. Look at those plum tomatoes. Napakapula. Tama-tama ang pagkahinog. Buti may inabutan tayong mga niluluto dito. At yan din may mga naka-pressure cooker. Then grabe yung operasyon nila. Yung modern yung operasyon nila dito. Ayan. Yan, kita nyo yung mga na-chop na sisig na iyan. So dito, parang chinap lang ng malalaking chunks. Tapos din yung talagang pang-sisig na. Ang bilis nito, makabili kaya na rin para sa first bite sisig. Ayos na nga, ang bilis oh. Tapos rin naman yung lechong kawali. Hanggang pagkakaluto. Lutong yan ah. Parang kasarap ng dumampot din. At yan, nilalagay ng mga gulay, sitaw, kalabaso. So, dini pala, kaya batsa-batsang ulam. Bukod sa presentation doon sa harap na batsa-batsa, ayan, ang pagluluto. Hindi naman batsaya, pero kasing laki din ng mga batsa. Yan, hirap ng haluin na rin ah. Yan, nagdadatingan ng mga mangangain. Dami na. Naku po, baka mauubusan kami ng ibang ulam ah. Eto, warning lang ha, dumating kami dito, 11 a.m. Ang dami ng ubos na ulam. Yan. Although may mga niluluto doon, mga 4, 12 p.m. yun. Pero ang dami na ubos, mamaya na siguro uli yan. Kaya kung kayo kakain din before 11, yun ang pinakamagandang oras ang punta. At yan, may malakas silang dining area din pero mas marami bumibili, take out. Grabe naman yung fried chicken nila dito, parang talo pa yung fast food ah. Laki. Yan, oh, sakto. Ang ganda ng pagkakaluto. Yan ang mga gandang luto. Yung luto na, pero alam mo may bite pa yan, may crunch pa yan. Yan, din naman yung sisig nila, sinasangkot siya. So, may nakita na ako na liver, sili, kalamansi, tapos yung chinap-chop kanina na baboy. Yeah, katuwa ni Aisha at may fried chicken. Yung nakita ko may fried chicken, sabi ko magugustuhan na rin ni Aisha. At nung naluto are, yan, nakita natin ngayon yung pagluluto. Eh nung naluto, ang lalaki, ang lulutong. Yan, na rin ang panglechong kawali. Naka-order na tayo niya, pero inabutan natin na rin. Pagluluto yon, tayo lalayo ng kaunti at yan, 88 kilabsek, pihado. Yan na nga. Doon.
Yun! Nagtitilabsi ka na. Tapos rin naman sa kabilang ari ay yung mga pampalasa ng sisig. Mamaya ilalagay na yung karne dyan. At sayang, di natin inabutan na rin. Ang tawag daw nila dito ay pork fiesta. Recipe daw nila yan. Ang tawag yan ay pork fiesta. Tingin ko dahil it's a fiesta, an explosion of flavors in your mouth. Yan siguro yun. Saka siguro yan, may mga rekado pa yan na makulay. Kaya fiesta, ang tawag yan. Doon, nilagay na ang sisig. So yung sisig niya, may lasa na yan syempre. May mga alat na yan, paminta. Tapos, ihahalo doon sa mga parang almost puree ng atay, saka mga pampalasa. Yan, dami nilalagay. Making sure na yung malasang yun is put to good use. Maraming karne ang inilalagay. Sa haluin yan, luto na yan. Sisiguraduhin lang na bawat kagat mo, bawat piraso ay may lasa. May buwelo si chef sa paghalo. Kailangan. Yun, wow! Dami sibuyas, nilagyan ulit ng pampalasa. Yan, ay natabunan na yan sa dami ng sibuyas. Yan na mag-provide ng konting sweetness, saka syempre yung fresh na raw onion flavor. Yan, sarap yan! Sinalok na ang sisig. Ari na. Mukhang masarap din ang sisig ng mga re. Ay, 2 batsa daw ang ihahanda. Pero yan, saglit lang ang pihado yan. Yan, tuwa sigurado ng mga maangangain. Pag nakakita dumating na ring sisig, yun! Yan, ari ang aming pagsasaluhan. Medyo na-torture yung aming mga kasama. Dahil kayo na pa rin nakahain sa harap nila, kami nag-shoot pa sa loob. Yan, pero pipili lang ako dito ng kakainin. Siguro itong lechong kawali, aring pinakbet, kilayin, fried chicken, napaibig ako Saka syempre yung sisig. Yan, para masarap din na rin lengua. Ari daw ay, laman ng baka to, no? Lengua, pero laman ng baka. Tip lang lengua lang. Yan, Cubs Chess. Ito ang gusto ko sa Angeles City. Apat na kinainan natin simula, pangalawa, pangatlo, pati panapos natin, napaka-solid na. Napakarami pang ulam. Napakarami pang ulam. Yun ang hirap pag ganyan naka-display lahat Parang gusto mo lahat order. Ganun ako personally. Pag nandun ako sa isang karinderya, parang nalilito ako kung anong ordering ko. Ang ending nun, ordering ko na lang yung lahat. Oo, yun nga, tama. Lalo na nakita natin kung paano lutuin. Ayan. Nasaan ba tayo ngayon pala muna? Dito to, sa Batcha-Batchang Lutong Ulam. At kung mapapansin mo, pag sinabing Batcha-Batcha, tapos nung dumating tayo dito, talagang batcha yung ginamit nilang lalagyan. However, nalita yung konti. Supposedly, breakfast po ito. Ngayon, brunch na. Brunch na lang. Ang huli konti, paubos yung mga batcha. Literal na batcha-batchang ulam At yan, ito, meron tayong 6 na dishes dito sa harap natin. Anong uunahin natin dito? Okay. Kung ako kakain ito bilang Kapampangan, unahin ko yung totoong talagang galing dito, sisig or kilayin. Kilayin. Siguro, muna tayo kilayin kasi nagsisig na tayo kagabi. Yan, siguro. Sisig tayo kagabi sa dinner. Yun, akin to, parang may pangalan ko tong taba na to. Ito yung masarap dyan sa kilayin, yung may ganun-ganun, yung baga. Baga. Okay. Sama na sa akin. Kanin agad. First bite. Thank you, Lord. Yung asim no? Yan yung kilawin version ng mga Kapampangan. So pag sabing kilawin, di ba, syempre may suka yun. Yun yung asim na naranasan natin ngayon. At ang sarap sa kanin, Ano yung nagpapakulay dyan? Yung kanyang kulay? Yung giniling or tinadtad or dinurog na baga, yun yun. Yun yung nagdadala din ng parang texture at lasa ng dish na to. Oo. Tapos yung mantika niya, si baboy. Oo, yun medyo nagmamantika nga no? Sarap niyan sa kanin no? Maski sa sabaw lang. Maski sa salsa lang, okay na no? Para siyang malapit sa adobo. Tama, White adobo, ganun siya. Adobo na may asim Parang Tapos usapang asim, pag sinabi Kapampangan, puro asim. Ito naman, asim ng kalamansi. Yan, ito sisig. Etong kasi nakailang sisig na ako sa Pampanga. Pati kahapon nagsisig tayo, di ba? Pansin ko, medyo iba't iba din yung atake Totoo yan. Pero bilang Kapampangan, ano ba yung kumbaga essence na dapat lahat ng Kapampangan sisig dapat meron nun? Sa sisig kasi, para masabi mo siyang galing Pampanga yung sisig mo, as long as wala siyang mayonnaise or itlog. Okay. Yun lang naman yun. Kaya pinrito mo yan, kaya inihaw mo yan, basta tinatad mo siya na may pampaasim na kalamansi, sisig siya. Kasi sisig is maasim. Tama. Ibig sabihin. So dapat maasim siya. Yun, try natin.
Iba ang take nito. Tama. Pero sisig pa rin siya. Asim, sibuyas, anghang. Yung tamis ng sibuyas, yung medyo creaminess ng butter or margarine, parang ganun yung nilagay. Masasahan mo. Sarap din eh, no? Saka saucy version siya. Oo. Ayun. Next naman natin, itong lechong kawali. Yan, bestseller. Yung bestseller nila. Bestseller dito nila yan. Yung Laging gusto una. mo? Fairness. Lutong. Malutong. Yung lutong niya, ano eh. Crunchy, hindi crispy. Yung violente. Oo. Iba yung crispy sa Oo. crunchy eh. Yung Oo. crunchy na to talagang parang bumabasag. Ito, parang yung lutong niya, yung lutong nga, hindi yung lasa. Parang pupor ng Batangas, ganun. O yun, Ano? natikman ko yan. Sa Batangas. Parang chicharon. Yung pupor. Kaya naman pala yung mga tao dito. Yung pag nakita mo yung mga tao nakapila, dalawa yung itsura nila eh. Yung una, yung natatakab sila. Yung pangalawa, yung worried look nila na ubos na yung gusto kong ulam ah. Order na, tinitin sila. Oo nga eh, parang ubos na. Kaya pala naman. Ang bilis. Sipin nyo nga, pag alas 12 pa lang halos tumutumba na yung mga batsyang Oo. naka-display dito sa batya-batya. Etong lechong kawali nito, kung sasawsawan ko to, suka na manghang. Parang gano'n. Yung alat niya eh, para maganda pang Totoo. try. Yun. Kaya lang, na-prepare natin Toyo Mansi, pero meron naman sila. Kung kayo ay magda-dine dito, may mga condiments doon sa sulok. Self-service. Oh, pwede rin toyo mansi, para sa akin, mas maangat dapat yung kalamansi, yung asin. Totoo. Kasi ano na yan eh, karning malutong, hanap mo dyan asim. Kung hindi asim, sarsa. Tama. Ito naman, parang pangontrol lang ng ng guilty feelings. Yung pinakbet. Kunwari lang. Oo. Kunwari may pangontra. Napansin ko yung napansin ko yung niluluto yung pinakbet. Walang sukat-sukat. Yun! Totoo. Di ba? Ganun sila. Ano lang, tikim lang. Tapos kuminsan nga, unang tikim, kuha na eh. Guilty ako dyan. Kapag ako yung nagluluto, kahit dun sa mga videos namin before, pag nagluluto, buhos lang ako ng buhos. Sinabi din sa akin ni Aching Lilian, si Aching Lilian ay isang kilalang chef dito sa Pampanga. Kami mga Kapampangan daw, pag nagluto, parang walang sukatan. Oo. Ayon yun sa panlasa nung nagluluto. Dila lang ang labanan. Yun yung Saka dila punan. siguro yung mga yung mga bulong ng mga ninuno yung Kapampangan. Anak, kulang pa. Dagdagin ng Di ba? Lagyan mo ng Ganun lang tamis, lagyan mo ng alat. Ganun sila magluto. Almost. Almost. Yung kawali talaga, sold out lagi. Okay. Kaya ako nagpinakbet. Ang sarap din Tama-tama yung alat. Bukan natin. Para mapaglit yung kawali uli ako. Oh! Bawas guilty feeling. Pangbalanse. Sausaw natin sa toyo mansi. Oh, yun. Manamis-namis ang pakbit dito sa amin. Saka may crunch no? Tapos, Hindi, ang bagoong na malalasahan mo sa pakbit sa Pampanga, alamang. Alamang ako. Hindi yung bagoong isda. Mataiba. Didiretso na ako dito sa fried chicken. Kaya, Ma'am. napakalaki, no? Napakalaki. Ano ba 65 lang yan? Grabe. Ganyan kalaki. 65 pesos Hindi ko alam lang. na may ganyung presyo pa. Tapos yung mga smaller sizes, 40 daw. 40 ba? 45. Meron din 40. Yung leg. Try ko na to Wait, lutong. Oh. Oh. Yung balat nga ha. Okay. Saka yung pagka-juicy ng manok, Tamang alat. tamang alat, ang crispy. Tapos yung pagkagat ko ng laman, kasi may nahagip na ako ng laman. Yung lumawa, yung pagka-juicy mantika. ng Parang mantika niya. Hindi, juicy. Pagka-juicy ng manok para pambawas guilty lang. Sige. Pero yun nga, kasi patis flavor. Ayan, sarap nito. Papapakamay ka nga. Kamay na ako. Grand na rin kita. Pag mga ganitong ulam, pambahay, the best talaga nagkakamay. Kami madalas namin ginagawa yung kahit nasa labas. Pero lang sa restaurant, di namin kaya doon. May ugusan ni Mrs. yung yung fried chicken. Yan, habang nagkakamay na tayo, didiretso na dito. Ito lengua, pero Lengua. hindi to Hindi yan dila. hindi to dila. Oo. Laman ng baka. Ba't nila tinawag na lengua to? Dahil yung sauce niya, pang Okay. lengua talaga yung sauce niya. Mamuti-muti, Oo. creamy. Oo. Ganun ba yung itsura? Tama si camera woman parang stroganoff, parang ganun yung di ba? Try ko na. Best seller din yan. Napakamay tayo. Parang nga, ganyan nga yung lasa, parang lengua. Itong batsa-batsa na to, na-recommend ko talaga sa'yo dahil nasubukan namin to before. And then after nun, bumibili na rin kami lagi. At sadyang dinadayo talaga ng mga tao. Ang dami may gusto. Pero napanood ko sa video nyo, iba yung itsura ng kainan. Yun yung luma. Okay. Bagong pesto nga pala to, nakalimutan Bagong kitang pwesto. i-update. As in, papansin nyo, bagong pintura lahat. Oo.
isang buwan pa lang sila dito. Oo, para mas maliit yung dati, no? Yung dati naman, existing pa yon. Okay, Take out okay. na lang. For take-out, oo. Dati kasi walang dine-in talaga. Ito yung Oo, ito kailangan na, kumbaga may clamor na yung mga Kapampangan na magkaroon na ng sit-down sa mas malaking pwesto, eh, no? Ibig sabihin nun talaga, masarap, eh, no? Ang dami nilang suki sa lugar na to. At yung lumang pwesto naman nila, hindi naman kalayuan yun. Walking distance lang din. Kumbaga lumipat lang to para sa dine-in. Kasi ako kung malapit lang ako dito, halos hindi na ako magluluto siguro sa bahay, di ba? Order ka na lang dito. Siguro makikita niyo ako nakapila na worried na rin yung mukha. Ubus na yung yung lechong kawali. Uy, ubus na yung kilayin. Di, aagapan. Napansin mo, na ako. pinakauna na tumba to. Nung Oo dinala nga, natin, oo. wala na agad kilayin. Nagpa-reserve agad kami. Para lang meron na tayong kakain ng kilayin. Buti na, abutan natin. Saka Number dito, one yan. mga prito, mga gulay, mga manok, mga baboy, may baka. May kanya-kanyang represented na na dishes. Napansin mo yung kusina nila, ang lawak, ang linis, bagong-bago talaga. Tama, oo. Kaya efficient ang pagluluto, Oo. mas naapektuhan yung lasa. Tama, kasi nagiging effective at efficient yung mga magluluto, eh. No? At syempre, mga Kapampangan, talaga mahilig magluto. Kumbaga nandiyan yung pagmamahal, sipag, saka pride. Yung mga Kapampangan na alam nila na may expectations, eh. Pag mga Kapampangan yung Totoo. nagluluto, eh. Dapat masarap. So yun yung kumbaga burden to bear ng mga Kapampangan magluluto. Na happily naman na nagde-deliver mga Kapampangan as shown by this food crawl. Katulad yung sinabi ko kanina unang part ng video na to, parang lahat na lang ng luluto na Kapampangan gusto nila kompleto yung rekado. Nung pumunta tayo sa kusina, parang feeling ko na witness naman natin na totoo naman yun. Ang dami nilang nilalagay dun sa kawali. Umpisa pa lang natin ang food crawl na to, pero parang na-experience na natin ang sarap ng Pampanga. Pero hindi pa dito natatapos. Di Ang ba? ganti mo sa akin, may ganti ka pa. Ang dami niyan! Abangan Meron ba? nyo, meron pa tayong next videos na ipapakita co-host natin si Cubs Chess. May mga iba pa tayong kakainan. Susugurin din sa natin lahat yan. Pampanga. Pero itong apat na kinainan natin, pandayo na yan, no? Mix ng mga legendary at mga trending na kainan din sa Pampanga. sa Literal Angeles na City. pangdayo. Katulad mo na dayo ka dito, hindi ka lokal dito. Talagang trip mo silang tikman. Tama. Dahil bago sa'yo. Pag uwi namin ng Batangas, parang, ay, sarap ng dayo na yun. Kailan kaya makabalik? Actually, di ba, nag-uusap na tayo kagabi, kailan kaya babalik dito? Ayan. Ganyan po. Ang mga pagkain nito, hindi mo na maintindihan, hindi mo na matandaan. Alin nga ba yung nasarapan ako? Alin yung gustong-gusto ko? Alin yung paborito ko? Ganun yung mga dilema dito pagka nasa karinderya ka. At kailangan natin balikan kasi parang ang dami pang masasarap doon na hindi natin usan. Pero ito, napaka-solid na 6-dish lineup ng pagkain dito sa Batcha-Batchang Lutong Ulam. Tatapusin na namin itong food trip namin na to. Naghihintay yung mga kasama namin. Cubs Chess, maraming salamat sa pag-co-host dito sa video na to, sa episode na to. Marami pa tayong pagsasamahan. For sure naman, kilala nyo na yan. Pero sige, promote mo mga channels mo habang chumachani pa ako ng chibog dito. Cubs Chess Bro from Team Canlas TV. Cubs Chess at Team Canlas TV. Yan. Yun yung parang tamang sabihin. Ako po si Cubs Chess ng Team Canlas TV. Thank you sa inyo, TYL Gang. Yon. Ng ni Jason Recinto. At masaya-masaya kami na naidayo niya kayo dito sa Pampanga at para ma-showcase namin kung anong meron kami dito. Kung ay patikim namin kahit through the video man lang, sana ay para na rin kayo napasyal at tumikim at nag-enjoy sa mga pinuntahan namin ni Cesar. Marami pa kaming ihahandog sa inyo sa mga susunod pa. Yon, kaya abangan nyo yun. Pero hindi pa dito ko nabitin kayo, panoorin nyo yung last year na punta ko dito sa Pampanga. Meron ako 100-hour na Kapampangan food crawl, panoorin nyo dito. At syempre, huwag kakalimutan, click on the subscribe button and notification bell para kita-kita tayo sa future food clips. Thank you for watching. I'll see you in a bit. Bye-bye!